ho ba, Sir Art, nararadicalize ang isang bata sa mga extremist online groups? So tama yung sinabi mo kanina. No? Pag nandito sa mga games na to, ibig sabihin nito targeted na sila. Pag pumasok sila sa mga games na to. Kaya ito yung mga delikado. Pag join nila dyan, so nadidetect na sila na pwede itong mangyari. So merong grupo na isang online group ng tawag ay 764. Ito ay nag-radicalize sa mga sumasama. At maraming ang inuutos sa kanila para maging member ng grupong ito. So ito yung dapat bantayan natin. So hindi lang naman tungkol sa games na pinupuntahan at sinasalihan, kundi sa mga community na nagjo-join yung mga bata. At yun ang mas delikado kaysa sa games na nilalaro nila. Opo. Ano ba tong grupo na to at ano ang kanilang purpose? Yes. So yun lang ang purpose nila. Minsan trip lang nila na gawin to. Natutuwa lang sila na may violence na nangyayari. So nangre-recruit sila at inuutusan nila na halimbawa ang unang requirements nila kailangan gumawa ng bricking. Yung hollow blocks, ibabato mo sa bahay na may salamin, kailangan mabasag, kukunan mo ng video yan at ipapadala sa kanila. Pangalawa, kotse, babasagin mo o gagawa ka ng arson. So ito yung mga requirements sa kanila. At pag ito, so halimbawa ang bata meron pa problema sa bahay, meron pa siyang mga mental health issues. Pag pinagsama-sama mo to, ito na yung magtutulak sa kanya gumawa ng mga bagay na illegal o na hindi dapat niyang gawin. So Sir Art, para mas maintindihan, trip lang nila, etc., di ba? But at the same time, meron niyang psychological aspect. Bakit kaya? Yun din ba siguro ang kanilang, kumbaga, experience ng bata, sila, bata-bata, na gusto na lang, quote-unquote, mang-impluwensya ngayon ng mas bata pa sa kanila? So ang isa sa mga reasons din kasi nito, para makakuha sila ng pera. So etong mga to, so pag naloko na o na-trick na yung mga bata na ibigay yung accounts nila, pwedeng i-blackmail na yung bata. Ayun. O hindi ka magbibigay ng ganitong pera sa amin, kung hindi ka magbibigay o sabihin o kumuha ng pera o ng account sa mga magulang mo, i-expose namin itong mga binigay mo. Kasi ang nangyayari ngayon, sa games halimbawa sa Roblox, itong mga to, bumibili sila ng mga skins. Ito yung parang mga merchandise doon sa within the games. Pagkatapos magyayabang sila na meron sila nun. At sasabihin nila na, meron akong ganito, tignan nyo. So magbibigay sila ng mga small gifts. Itong mga bata, magtatanong, paano mo nakuha yun? Sasabihin niya, ito yung instruction. Pag nagbigay siya ng instruction, magbibigay yan ng link. Pag kinlik mo yung mga link na yan, maaaring meron na yan malware. At yung malware na yan, nakapasok na sa computer mo. Pag nakapasok yan sa computer mo, sa cellphone mo, pwede na niyang kunin yung mga pictures mo doon. Pwede niya kunin mga content mo. At doon ka na mabablockmail. Ayun. So money making, ultimately. Oo. Kaya dapat yung mga magulang na nakikinig, sabihin niyo sa mga anak niyo, wag magda-download na kahit anong app, pag binigay yung link, galing sa mga taong nandyan lang na nakakausap mo o hindi mo kilalang mga tao. Ayan po sa mga magulang at kung hindi man kung kayo mismo, 'di ba? Never ever click nga ang link, 'di ba? Ay mga scam sa bangko, etc. Mga nagbebenta sa iyo or kunyari inaalok ka ng too good to be true na pera, no? Lahat 'yan parang medyo pareho, similar no? Tama. But going back dun sa link po na 'yan. Okay. 'Di ba may paraan yung magulang na kahit na mag-send ng link ay hindi ma-open yun ng bata. 'Di ba may mga security measures na pwedeng gawin? Sir Tama. Art. Ang Google, meron siyang family link. Yung family link, i-install yun sa telepono ng magulang. Pagkatapos, naka-install din dun sa bata. So, yung family link na yun, pwede mo matrace yung bata kung nasan siya kasi merong Google Maps. Pwede mo makita kung ano yung mga dinadownload niya, mga apps, at pwede mo i-reject or i-allow.
Yes. So ito yung kagandahan sa Google Family Link kasi pwede mo i-control pati yung screen time niya kung anong oras lang siya pwedeng mag-online o magkaroon ng internet connection. So ito yung free. Pero meron ding may mga software na meron bayad. Halimbawa NetNanny, yung mga ganung mga software. So Oo. ngayon, nire-recommend ko gamitin ng mga magulang, gamitin yung Google Family Link. Opo. So kahit na hindi bata, sabihin natin teenager or college na, para matrace mo kung nasaan, di ba? Di mo alam, Ay, baka correct. mamaya may kumuha sa anak mo, di ba? Correct. Opo. Tama, oo. So dapat laging naka-on yung locate my device. Kasi nakakatulong dito halimbawa nawala yung device mo, matitrace mo kung nasan siya. At ang accuracy ngayon, kasi dati 2 kilometro yung distance dun sa device mismo. Ngayon, Layo. within few feet na yung ma-identify mo na talaga kung nasan pag may internet connection yung, Oo. Opo, yung opo. device. So protection to. Protection para sa mga bata. I have a personal experience with Google Family Link. We use that. Ginagamit po namin yan. And kunyari yung anak ko nung isang araw, binibigyan lang namin siya, for example, 1 hour a day na pwedeng mag-internet. Oo. Pero syempre, alam ko rin kung anong kailangan niya laruin. Inalis ko na nga yung Roblox eh. Oo. So anyway, naghihingi, biglang may habang ginagawa ko etong show, nagseservice, Oo. biglang may nag-flash sa Oo. akin. Yung anak ko raw is requesting extra time, Sir Art. Sa reject or agree? Reject. No. Talagang yung pagpindot ko, kala mo, With conviction. Nagigil ako eh. Oo. No. Oo. Di ba? Kaya ka pala napanood nung isang araw. Ito Nakita mo pala. gumaganon ako? May lumalabas sa cellphone ko eh. Oo. Na, So it works. it works. It works. Yes. It oo. works. Oo. Opo. So at So- least nare-regulate talaga ng magulang. Yes, Oo. and baka sa mga hindi Oo. masyadong tech savvy, can you give us a step by step? Paano ba to gawin, Sir Art? So, ganun lang. Download mo lang siya sa app yung Family Link. Nasa Play Store siya. So, nandun yun. I-download mo. Pagkatapos, itatanong kasi sa iyo kung sino yung account na i-add mo as family member. Tapos, pag nakita mo yung family member, ipapasok yung edad. So pwede mo siyang ilagay yung account ng anak mo. So bibigyan mo din of course na account yung anak mo para makontrol mo yung device. So ang kagandahan dito, hindi niya pwedeng i-delete yung app na yun without your permission. So ito yung isa sa mga bibigay protection sa atin. Sa mga ganitong mga problema. Opo. Ayan, gawin na Ito. po natin yan. Oo, Sa na-inspire mga ako magulang. dun. Oo, gawin. Ikaw naman, yung mga anak mo, pa naman, mabait pa eh. De, pero at least mariregulate yung screen Oo. time. Oo, kasi baby pa yung baby pa, Oo, kumbaga nasa Peppa Pig pa eh. Wala Pero- pa silang ganun Oh, eh. pero mariregulate yung Oo. screen time. Pero Sir Art, ito tatanungin ko sa iyo ang ating question of the day. Dapat bang iban ang violent online games sa Pilipinas? Dahil ang context nga ng Sir Art, sabi ko nga kanina, in 90s, 2000s, may mga first-person shooter games na eh. Ako rin, favorite kong laruin yan eh. Pero it stays within the game. Pero ngayon, na nag-evolve na, ito po ba ay talagang long-term solution ng ating question of the day, Sir Art? Oo, hindi siya long-term solution. So ang gaming kasi, ang gaming industry para yung movie industry. Meron siya mga ratings. So, etong game in question ngayon, itong Gorebox, ang rating niya, ang age rating niya 18 plus. So, pag Pero sinabi paano ng naka-play yung 14 and 15? Correct. Diba, ibig sabihin hindi Correct. sila Paano? nagbantay. Kasalanan Correct. nung So, ano. ang tanong, tama ka, ang tanong ngayon, hindi yung bakit may adult content yung game na to. Ang tanong dapat, bakit nakapaglaro ang mga batang to ng game na yun? So parang sa movie industry, halimbawa, banggitin ko na, Viva Max, halimbawa. So sasabihin mo ba na dapat yung mga actors and actresses nito dapat magdamit para maging safe sa mga bata? Di ba? So meron siyang rating para yung sa atin PG, PG-13. SPG, Oo. R18. So kung ang anak mo 14 at pinapapanood mo ng R18, kaninong problema to? Hindi to problema ng movie industry.
problema mo to, ba't napayagan mo yung anak mo? Problema to ng gobyerno. Bakit hindi nadidetect yung mga ganito mga bagay? Problema to ng platform. Bakit inaalaw? Ito halimbawa, Facebook. Kung titignan mo sa community standard ng Facebook, nakalagay doon dapat 13 years old and above. Bakit meron mga 8 years old, 9 years old na meron mga account? Dahil pinapayagan ng mga magulang. Oo, Mga yes. magulang pa mismo nagbibigay ng permission para makagamit sila. So ito yung problema natin. So ang game na to, 18 plus. Kasi ito ay isang physics-based. Ragdoll physics ang tawag doon. Pag sinabi mong physics-based, kung ano nangyayari sa physics, sa tunay na buhay, ito yung nangyayari sa games. Binangga mo yung kotse sa pader, pwede siyang umikot, pwede siyang tumalbog, pwede siyang sumabog. So yun. At walang same scenario na nauulit. Parang tunay na buhay. Pag binaril mo ang tao, pwede sumabog yung ulo, pwede maputol yung kamay. Ito yung nagiging attractive siya sa mga bata, sa mga users. Pero yun nga, 18 plus ang rating nito. Kaya dapat, ito yung bantayan natin. So wag nating i-demand na mag-tone down tong 18 plus games na to. Kasi parang, it's missing the point yung rating. Dapat matandaan ng mga magulang na ang rating po ay hindi suggestion, hindi yan recommendation. Yan po ay dapat masunod kasi ibig sabihin yun, delikado itong mga games na to sa mga bata at hindi to para sa mga bata. Same as the movie industry saka sa film industry natin. Kaya ingatan po natin, may role talaga ang magulang dito sa mga bagay nito. So, And tama last kanina ninyo, no? Opo. Whole of society approach dapat to. Opo. Balikan ko lang yung kanina may sinabi ka kasing 764, tama ba? Ano naman yung KMFDM? Yung nasa t-shirt nung bata, is that another version o ibang grupo na parang 764 din na gusto lang din maghasik ng lagim? Kasi ito yung ginamit dun na t-shirt dun sa Columbine shooting noon. Yung KMFDM, isa siyang German band. Banda siya na merong mga Oo, banda siya na may mga rock music. Okay. Merong mga ganung music na nagustuhan ng mga shooters. Yes, Oo. Nagustuhan nila. Pero ito walang kinalaman yung banda na yun. So last night pinakinggan ko yung bandang to. Maganda yung ano nila, maganda yung music. Maganda yung vocalization, maganda yung music. Lyrics. Maganda yung music nila. 80s yan Sir Arte, pero yung mga lyrics kasi, meron mga parang suicidal, parang violence, meron mga ganun na mga. Pero baka nagkaroon ng yes, it's a band, pero baka nagkaroon na rin ng parang grupo or parang kulto na kinuha na yung pangalan na not as a band but as a, 'di ba? As a movement. It's like a 764 thing, 'di ba? Wala namang ganung movement. Pero yun lang, nagustuhan nila yung music. Kung matatandaan, ewan ko, mas bata kayo sa akin. Nung panahon ko, meron tinatawag na backmasking. Yes, yes, sa tape. Ginagawa yun sa ng cassette. Mga hidden message yan. Na parang kesyo raw evil or satanistic or something. Oo, may subliminal message daw. Parang ganun yung nangyayari. Wala namang kinalaman yung eagle sa ganung talaga na mga Metallica, mga ganyan dati. Guns N' Roses. So yun yung uso dati. So ngayon ito, nag-inspire lang. Hindi naman nag-inspire. Nagustuhan lang ng mga bata itong mga music nitong so group. yun yung uso ngayong ganyang nangyari. Pero naku, pag naka-t-shirt yung anak nyo ng KMFDM, parang magdadalawang isip ka na ngayon, di ba? Lalo na kung may naka-t-shirt na 764. Naku, patay. Di ba? Di ba? Pagkausapin nyo na yung mga anak nyo. Di ba? Anyway, naku, maraming salamat, Sir Art. Siguro bilang panghuli na lang, no? Ano po ang inyong maaaring maging mensahe sa ating mga magulang ngayon or sa mga guidance counselor, sa mga otoridad, para ma-address ang tamang paggamit ng internet?
So ang mga kabataan po natin ngayon, ang mga bata ngayon, yun yung most vulnerable sector of the society. Kasama na ang senior citizen. Pero dapat yung mga bata, ito yung unahin natin. So kasi maaaring may impluwensyahan sila, hindi ng games kundi ng mga nakakausap nila online, saka yung mga community na sinasamahan nila. So dapat ang mga magulang magkaroon ng regular conversation sa mga bata. Kung ano ba talaga itong mga napapanood at mga nakikita online. At importante din po na ma-monitor natin yung mga online interactions natin, particularly yung mga multiplayer games na nilalaro nila. At dahil po dito, gumawa po ako ng isang storybook, isang book for kids na nagtuturo paano ano ang dapat nilang gawin. Pero mas magandang basahin to kasama ang magulang para magabayan sila. Ito pa ay pinamimigay ko ng libre. Pwede nyo pong makuha to at kung susundan nyo to, pwede na maging safe yung mga anak natin online. Ano Saan tawag sa namin book? makukuha? Opo, Sir Art. Ano pa tawag sa book? Kingdom of Privacy ang tawag. At pwede nyo itong makuha, i-message nyo lang po ako sa Facebook. Sinisimulan ko na ito ipamigay na libre. Message nyo lang ako sa Facebook at ipamimigay ko to. Art Samaniego sa Facebook. At ano ang picture doon? Art Baka may Samaniego. may ibang gumagaya po sa inyo, mga fan. May mga iba, 'di ba? Fan page, hindi pala kayo. Ako yung merong blue check. Blue check. Art Samaniego na may blue Ayan. check. Naku, maraming salamat po sa inyo at saka syempre tayo rin ay katuwang po ninyo sa pag-educate at sa pagsusulong na sana isama yung internet safety sa curriculum. Hindi ho ba? Oo. Simula Oo, grade dapat, 1. 'Di ba? Oo, Actually, sa simulan ibang natin school- sa grade 1. Sa ibang schools kasama na yan sa ibang private schools. Pero sana sa public schools rin at sa iba pang schools na wala po nito, isama na po yun, internet safety sa ating curriculum. Yes. Alright. Okay. Sir Art Samaniego, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you, Sir Hanggang sa Art. muli. You're always welcome po. Marami pong salamat. Thank you.